Espiritu sa katahon ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Anong hindi mababago kapag ginusto ng Ama? Anong hindi maibibigay niya sa kalooban niya? Kaya't kung tuwirang kikilala lamang ang mga anak niya, anong dalamhati sa puso ang di mapapara? Anong sakit ng kalooban na hindi magiging kagalakan? Anong tuwirang kahinaan ang hindi kalakasan? Sumainyo ang paghahari, ang may pandinig ay nakarinig. Kay sarap magpatawad, kay sarap magbigay ng may pagmamahal at pagpapahalaga. Kay sarap damhin ang pag-ibig ng Ama, pag-ibig ng kapwa mo, pag-ibig nila sa iyo. Kay sarap magpakatotoo, kay sarap gumawa ng bukal sa kalooban. Yanawa ang madama ng tao. Sapagkat ito ang layo ng Kristo't ninanasa ng Ama sa bawat anak niya. Sapagkat tuwirang lahat ng mabuti nakakagalak sa kalooban ng sino. Sapagkat ang bawat araw ay kapaki-pakinabang, walang hindi makikinabang sa paghahari ng Ama. Kay buti ng mga pahayag nyo sapagkat akmang-akma sa lahat ng mga babasahin. Humango tayo mula kay Isaias. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi kay Yahweh pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat nga tama't tumpak ang tinuran ng aking kapatid na si Eli. Mapalad yung taong nasa masamang pag-uugali ay nagbago. Mabuti ang kakamti niya kaysa mabuting nagtungo sa masamang hindi marapat. Sapagkat habang bumubuti ka, lalo mong nararamdaman nakikilala ang Ama. Subalit kung ikaw na mabuti, mimithiin mo pang magpakasama, ano pa ang marapat na ibigay sa iyo? Ano pa ang marapat na kamtin mo? Di bagat ang nasa liwanag dapat ay huwag nang tumungo sa dilim? At ang nasa dilim dapat ay magliwanag upang maganap ang kalooban ng Ama, siyang maghari sa tao sa kanya'y tumatanggap. Mga minamahal, alalaong baga, kung wala mang kabutihan, subalit pinagsusumikapang maging mabuti, walang hindi kakamtin, kung hindi gagawin, baliwala ang pagbabago. Mga minamahal, katotohanan, walang dilitibang buhay na nagbibigay buhay, tanging Diyos Ama lamang.
Kaya nga maliwanag na tinura ng Kristo, kung ibig ng sino mang makasunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Bakit gayon ang habilin? Sapagkat kapag pinahahalagahan mo ang sarili mo, mahabagin ka sa sarili mo. Mapagpahalaga ka sa sarili mo. Kapag may nakita kang hindi mabuti sa kapwa mo, lalo tigit kung ikaw ay minamaliit, dinidusta, hinahamak, hindi bagat masasaktan ka. Subalit, sa habili ng Kristo, nakalimutan mo ang sarili mo. Hindi ibig sabihin ay pababayaan ka kapag kinalimutan ang sarili mo, kundi makatutugon ka sa panawagan at makasusunod ka sa kalooban na hinihingi ng pamamaraan ng Ama para sa kabanalan niya kung hindi mo pahahalagahan ang sakit ng iyong kalooban. Buhay ba ang Ama? Kaya yung mga nakasusumpong at binabahagi ang sarili, pinatototohanan na siya ang kalayaan at siya ang buhay. Kaya't sino ang tumanggap sa Ama at kumilalang lubos na hindi naramdaman kung paano kumilos sa Kanya? Kaya nga't may nagpapatotoo at buhay ang patotoo na ang bawat tumanggap na nakipagtotoo, ang Ama ang nangalaga at kailanman ay hindi nagpabaya. Buhay ba ang Ama? Kaya katakataka bang inagawan ka ng kapwa mo? Nawala ang para sa'yo? Na hinahangad mo na makabubuti sa pamilya mo? At tuwir ang inaasahan mo? Subalit nang inasahan mong higit ang Diyos na bumuhay sa'yo, pinakita niyang baliwala ang mga inaasahan mong bagay sapagkat siyang masigit na may karapatan na sa'yo ay may ibigay higit sa mga inaasahan mong bagay. Buhay ba ang Ama? Kaya ang mga nakakakilala at nakasusumpong mas pinahahalagan ng pagtupad sa mabuti. Mas pinahahalagahan ang pagtalibang kaysa sa mga bagay na alam mong mabubulok, nawawala, kinakalawang, kinakain ng tanga. Subalit gayon pa man, hindi nagpabaya at di magpapabaya ang Ama sa buhay ng mga anak niyang gayon ang gawa. Kaya, sino ang pinabayaan ng Ama? May kakilala ba kayong tapat at totoo na nagpabaya ang Ama at nang dahil sa pakikipagtotoo at pagtupad sa totoo ay nagutom ang tiyan, naging kahabag-habag at kinawawang lubos? Wala. Sapagkat panahon noon, panahon ngayon, at panahon sa mga susunod pa, kung Ama ang pakikipagtotohanan ng tao, patutotohanan niyang buhay na kikilos siya. Kaya sumainyo ang kapayapaan. Paano nga makakamtan ang tunay na buhay? Ang tuwirang mabuting katwiran ng Ama at Ina na mayroong anak na di Ama ang hinahanap. Yan ang katotohanan, aking mga mahal. Kaya't mapalad ang samay tumanggap ng mag-asawa kasama ang pamilya na kinikilala ang Diyos Ama, na may alay ng buhay, na may tigib ng pagmamahal, na mayroong higit na kaparaanan. Oh, taong aking mga mahal, kung natatanto nyo lamang tuwiran, pagkilos ng Ama, pagkupkop kanino man, paghahandog niyang walang mali.
magsusumaki, magsusumika, na maramdaman sa kalooban. Tutupad at gaganap sa mabuting layon niya, pakikibakahan niya ang buhay na kaloob sa kanya at minarapat, na natanggap niya bilang sila'y anak, na kanyang tinatawag, kanyang inaruga, mula pa sa loob ng sinapupunan ng bawat magulang na pahiram sa anak upang taglayin ang katotohanan na di tao ang bumuhay, kundi Ama ang nagbigay, nangangalaga ng tuwiran. O aking mga mahal, inyong pagnilayan, bulay-bulay inyong ganap at lubusan. Saan baga ang hilaga, saan ang kanluran, saan ang sulok at wakas. Libutin mo ang daigdig, hanapin mo at sukatin, hindi mo ito maaabot. Subalit ang Amang sa inyo'y bubuhay na tuwiran, na nag-alay sa inyo ng liwanag upang sa buong magdamag na nahimlay. Pagmulat ng mata sa umaga, patutong buhay siya, liwanag ay nariyan upang sabitin, halik kayo anak ko. Liwanag na dulot ko ay di mamamatay, hindi kailanman mapaparam sa taong sakit. Ako'y hinahanap at tuwirang ako ay tinanggap, pagkat ako ang may-ari ng buhay nyo, pagkat ako ang tuwirang nakababatid, nang sa inyo ay marapat sa lahat ng dapat at sapat. Ako ang may laan na magbibigay. Ako ang tuwirang buhay na sandigan, hindi matitibag, moog at tanggulan. Yan ang katotohanan, taglay ng Amang mahal. Kaya't kung nanamnamin lamang ng lahat ng anak niya, tunay na hindi mawawalay ang kaloob ng Ama. Tunay na hindi napaparam ang bahagi niya, bagamat kung minsan niloloob niya, nadanasin mo ito, malasap mo ito, magawa mo yan, gawin mo ito. Subalit, ang kalingat pagmamahal niya ay di napaparang kahit kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekaramanayana, nekaramanayana, nekaramanayana. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Subukan po ninyo, mga minamahal ko, na sa tuwinay ang dilidilihin ninyo, pagnilayan ninyo ay ang mga banal na salita niya. Nananamnamin nyo, tatagos sa kalooban nyo. Tingnan nyo, sabihin nyo sinungaling ang mga nakikipagtotoong nangangaral sa kapwa-tao na bahagi ng Ama't niloob na magkaroon ng karampot na talino.
kung sinungaling ang pahayag ay di totoo. Mga mahal, kaya lamang may nagtitibay kung nadama ang Ama at tuwirang nakapagpaligaya sa puso ng bawat isa. Subalit, subukan niyong magbilang tao kayo. Taong damdamin, taong kaisipan, kundi maubos ang inyong lakas kapag mayroon kayong pagkatakot, pag-aalala, at kawalan ng pag-asa. Gaano man kasiglang katawan mo, kapag ito ang dumatal sa iyo, nawawala ng sigla, nawawala ng lakas, nawawala ng ligaya, nawawala ng liwanag. Kaya't ang dulot ng Espiritu ay liwanag, galak, pag-asa, kagalakang hindi kayang liripin ng sinuman kapag ito'y nabuhay sa damdamin. Pag-asang hindi kayang sambitin ng bawat anak ng Ama kung hindi pa ito nagawa niya. Kaya nga, halina kayo mga mahal ko. Tantuin ninyo ang aking sa inyo inilahad at pagnilayan ninyo. Tupdin sa buhay nyo, kayo rin ang makapagpapatotoo. Ang nakipagtotoo sa Ama, pinagharian niya. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos Espiritu, sa pakikipagtotoo mo sa relasyon mo sa Kristo, na tinatawagan mong Panginoon ng Jesucristo, kapag naging tapat ka, sa hindi mo namamalayan, natatapos ang lahat. Nakakahulagpos ka sa lahat. Sa hindi mo nahirapang katawan, parang ang gaan-gaan sa kalooban, yung pala isang araw hindi mo alam, pinalaya ka na rin pala. Buhay ba ang Ama? At subukan po ninyo, ba't hinambing niya sa bata at dapat ay maging hambing ka sa bata? O tingnan nyo nga po yung batang Ereo, sayaw ng sayaw, walang pakialam sa mundo. O laro ng laro, walang inaalala sa buhay. Di po ba? Kaya maging isang bata kayo kung magkaminsan. Huwag ninyong dibdibin ang buhay. Sigurado, kapag dibdiban ang buhay, laging mainit ang ulo mo, laging may takot ka, laging may paninindim ka, laging hindi patag ang isip mo. Subalit, subukan mong ilagak lahat sa Ama at sabihin mo, hindi ko na po kaya. Pinagkakatiwala ko na po sa iyo ang lahat. Sapagkat ang hindi ko kaya, kaya mong gawin, Ama ko. Buhay po ba ang Diyos? Isuko mo, aminin mo sa Kanya, Panginoon, mahina ako para palakasin Kanya. Panginoon, nagdidimlan ako para liwanagan Kanya. Panginoon, marupok ako para patatagin Kanya. Subalit, kung ang lahat ng ito'y di mo kayang isukot, di mo ibigay, at di mo maibigay sa Kanya, paano Kanya tutulungan sa totoo? Paano niya pakikita sa iyong katotohanan niya? At paano Kanya makukupkup na totoo? Samantalang ayaw mo sa Kanya. Mga mahal, katotohanan ng tinuturan ko, bulayin, tantuin, pagnilayan ninyo. Mapapalad nga kayo. Kung gusto nyong gumawa, magagawa ninyong ayaw, pwede rin. Subalit, ang mga tapat at nakikipagtotoong lingkod, mayroon silang hindi matutulan sa katawan, mayroong paanyayang hindi malabanan, mayroong pumipiglas sa katawan na dapat tuparin at tumupad. Kaya nga, matatawag rin kayong mapalad kung kayo ay nakikipagtotoo sa inyong di nakikita, subalit sinasamba ng kalooban ninyo, tapat ang isip nyo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Naku, napakabuti ng Ama. Kaya nga sa bawat araw, wala nang dapat gawin ng tao kundi manalangin. Oo, maghanap buhay ka, hindi naman aalisin sa iyo yan eh. Subalit yung paghahanap buhay mo huwag yung, kaya minsan nagiinit ang ulo doon sa mga, naku marami akong Judith, naku marami akong,
Ala, dahil sa mga hinahabol mo na yan, naroon yung may nagtanong sa'yo, huwag mo nga akong kakausapin at ako'y ano ba yun? Nagko-concentrate sa utang. Naku, mahal na ama ko, purihin ka ama ko. Alam niyo po, ibibigay lahat ng ama sa kaparaanan niya. Yung mga taong katulad ng ginagawa mo, ibabahagi niya sa'yo. Sila ang magbibigay patutuong kung paano ka nagpapaligaya, paliligayahin ka rin ng ama. Subukan po ninyo. Pakamitiin ninyo. Gawin ninyo. Kung paano kayo umaliw na bukal sa puso nyo, kung paano ka tumupad at gumanap na totoo sa puso mo, ituturo rin ang paraan. Ibibigay din ang kaparaanan upang kung paano mo isinuko ang buhay mo, ang Diyos Ama ay di mawawalay sa piling mo. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat ang Diyos ang buhay, ang Diyos ang galak, ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay walang pagkabula, ang mga salita. Kaya't kapag pinagtiwalaan mo, mabubuhay sa iyo ang kanyang salita. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. May tanong po ba kayo? Alam niyo po, kumisan kasi may taong kontrabida baga. Subalit, hindi bali sana kung artista magbabayad sa kanya sa pagkakontrabida niya. Eh kung wala ka namang kabayaran sa pagkakontrabida mo, ikaw ay lagi na lang nagkakasalay. Pag nilayan mo na lamang. Tama po ba? O subukan po ninyo. Minsan gusto mong magpakabago, magbagong totoo, may kontrabida sa pagbabago mo. Susundin niyo po ba yon at makikinig kayo? Hindi. Ipanalangin niyo at mahalin niyo. At isang araw, siyang humahad lang sa'yo, siyang magiging kakampi mo. Buhay ba ang Diyos? Totoo po yan. Sapagkat kapag natanglawan siya at nakaunawa, kapwa na kayo. Hindi na kayo magkalaban, magkaisa na kayo. Kaya't kung ganito lamang ang mimithi ng bawat isa, sino ang magkakaroon pa ng kontra-kontra? Hindi ba't magkakaisa at magkakasundo na? Kaya, papatol ka ba pag mayroong laseng? Sabi nga po, yung lasing hindi daw alam yung sinasabi. Paano po yung nalalasing sa kaiisip? Hindi rin niya alam yung sinasabi. Mga mahal, kaya nga tinurang maliwanag, huwag kayong magpakalango. Ano po? Hindi lang sa alak, yung tinatawag na pagkalango. Kapag naglalango na ang isip mo, nakalalango ang mga bagay na pinag-iisipan mo pang mundo, ay nawawalay ka rin sa Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya dapat may porsyento. Kumbaga, gamitin mo kunwari mga awit ka. 20% sa'yo, 30% sa pamilya mo, 50%